Ibinahagi sa akin ni Gusting ang isang sulat na naglalaman ng kasaysayan ng 4 na sundalong Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Isang kwento ng pakikibaka, takot at isang nilalang na naging hindi inaasahang kakampi sa gitna ng kagubatan. Taong 1944, sa liblib na bahagi ng Samar, nagsimula ang kwento. Ang digmaan laban sa mga Hapon ay patuloy na lumalaganap at sa bawat sulok ng bayan ay ramdam ang pangamba. Sa mga kabundukan at kagubatan ay nagkukubli ang mga sundalong Pilipino na patuloy na lumalaban kahit kapos sa armas at bala. Isa sa mga unit na nakatalaga sa lugar ay pinamumunuan ni Sargento Morales. Kasama niya ang 3 kawal, sina Johnny, Bernard at Dominador. 3 araw na silang naglalakbay sa masukal na gubat matapos ang isang mabigat na engkwentro laban sa mga Hapon. Basang-basa ng pawis ang kanilang mga katawan. Gutom at pagod, ngunit hindi sila maaaring huminto. Sargento, kaunti na lang ang bala natin. Kung muli tayong tatambangan ng mga Hapon, baka wala na tayong maiputok. Huminto sandali si Sargento Morales at tumingin sa mga kasama. Kita sa kanyang muka ang bigat ng sitwasyon, ngunit pilit niyang pinapanday ang tapang upang hindi panghinaan ng loob ang kanyang mga tauhan. Hindi tayo susuko, Johnny. Habang may isa pang bala, may laban tayo. At kung wala na, gagamitin natin ang ating mga kamay at itak. Hindi tayo basta-basta magpapahuli. Sagot ni Sargento Morales. Mariin ang boses. Tahimik lamang si Bernard habang hinahaplos ang kanyang braso na may sugat mula sa huling bakbakan. Nililinis ito ni Dominador gamit ang kaunting tela at dahon na nakuha nila sa paligid. Kailangan natin makahanap ng ligtas na lugar bago dumilim. Kung aabutan tayo ng gabi rito, delikado. Hindi lang mga Hapon ang dapat nating katakutan, kundi mga nilalang na hindi natin nakikita. Sabi ni Dominador. Napatingin si Bernard at Johnny kay Dominador. Alam nilang may mga alamat at kababalaghan sa Samar. Mga kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang na naninirahan sa bundok at gubat. Ngunit sa panahon ng digmaan, ang pangunahing kaaway nila ay ang mga sundalong Hapon. Hindi mga kwento ng kababalaghan. Subalit maliwanag pa noon ng araw nang bigla nilang marinig ang malalakas na yabag at boses ng mga Hapon. Hayaku, susumite! Sigaw ng isang Hapon mula sa di kalayuan. Agad silang nagkubli sa makakapal na damuhan. Dahan-dahang sumilip si Sargento Morales at nakita niya ang tinatayang 20 sundalong Hapon na sumusuyod ng gubat. Sargento, masyado silang marami. At tayo iilan lang. Halos ubos na ang bala. Mahinang sambit ng kanyang kasama. Pinapisil ni Morales ang balikat ni Bernard. Walang iwanan. Hanggat may hininga, lalaban tayo. Nagsimula ang putukan. Tatlong bala lamang ang pinakawalan ng mga Pilipino. Ngunit agad nitong tinamaan ng 3 Hapon na nangunguna sa tropa. Bumigwas naman ng bala ang mga Hapon at mabilis na nagkubli ang 4 na sundalo sa mga punong malalaki. Ngunit sa gitna ng kanilang desperadong pagtatanggol, naramdaman nilang paubos na ang kanilang bala. Huling isa na lamang ang nasa baril ni Sargento Morales. Si Johnny at Bernard ay wala ng laman ang kanilang magasina. At si Dominador ay hawak na lamang ang kanyang itak. Maya-maya biglang dumilim ang paligid. Hindi pa ganap na gabi ngunit tila ba bumigat ang hangin at narinig nila ang isang kakaibang alingaw-ngaw. Huni na tila halong ungol at ungatol ng mabangis na hayop. Naririnig niyo ba yun? Bulong ni Johnny. Nanginginig ang boses. Bago pa siya makapagsalita muli, isang nilalang ang bumungad mula sa kadiliman ng gubat. Mata nito'y nagliliyab na tila apoy. Ang mukha'y malaasong lobo at ang katawan ay balot ng makapal na balahibo.
Mahaba ang kuko at matutulis ang mga pangil na kumikislap sa kakaibang liwanag ng dapit hapon. Gabunan! Mahinang sambit ni Dominadora, halos hindi makapaniwala. Ang nilalang na iyon ay si Agapito, isang gabunan na matagal nang pinag-uusapan ng mga matatanda sa kanilang baryo. Ngunit ngayon kaharap na nila. Sa gitna ng dilim at kaba, nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari. Ang mga sundalong Hapon na kanina'y maingay at porsigidong sumugod ay biglang napatigil. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa takot nang masilayan ang nakakatindig balahibong anyo ni Agapito. Mabilis na tumalon si Agapito mula sa itaas ng isang malaking puno. Sa isang iglap, tinamaan niya ng matalim na kuko ang dalawang Hapon na agad bumagsak sa lupa. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga ito habang lumalagutok ang kani-kanilang mga buto. Diyos ko! Bulong ni Johnny, hawak pa rin ang kanyang walang lamang barila. Hindi makapaniwala ang apat na sundalo sa kanilang nasasaksihan. Habang sila'y naguguluhan at halos mawalan ng pag-asa, naroon ang isang nilalang na ngayoy kanilang kakampi. Nagpatuloy ang nilalang sa kanyang mabilis na galaw. Ang mga Hapon ay hindi makasunod sa bilis nito. Bago pa man makaputok ng baril ang isa sa kanila, nasa harap na agad si Agapito at sa isang kagat ay winarak ang leeg ng kawawang sundalo. Sarhento, ano to? Hindi ko alam kung panaginip ba to o totoo. Mariing nakatitig si Sargento Morales kay Agapito. Ano man siya, siyang tumulong sa atin. Huwag kayong matakot. Muling umalingaw-ngaw ang mga putok ng barela mula sa natitirang mga Hapon. Tatlo ang sabay-sabay na bumaril patungo sa direksyon ni Agapito. Ngunit sa halip na tamaan, naghalo ito sa kanilang paningin at biglang lumitaw sa kanilang likuran. Sa isang iglap, mabilis na hampas ng kanyang mga kuko, nahawi ang katawan ng dalawang Hapon. Ang lupa ay nabasa ng dugo. Ang hangin ay napuno ng amoy ng pulbura at sariwang laman. Dahil sa takot, tatlong Hapon ang nagtangkang tumakbo palayo. Subalit hindi nakalayo ang mga ito. Sa ilang hakbang pa lamang, sinunggaban sila ni Agapito at tinapos isa-isa. Ang kanilang mga sigaw ay nag-e-echo sa kagubatan hanggang sa unti-unti itong humina at tuluyang naglaho. Tahimik na nagmamasid ang apat na sundalong Pilipino. Hindi ko akalain na may ganitong nilalang pala na kakampi ng tao, sabi ni Dominadora. Sa wakas natapos ang sagupaan. Ang bangkay ng mga Hapon ay nagkalat sa paligid. Tanging ang hingal ng mga sundalong Pilipino at mahinang ungol ni Bernard mula sa kanyang sugat ang maririnig. Mula sa dilim, unti-unting lumapit si Agapito. Ang kanyang mga mata na kanina'y nagliliyab ay tila unti-unting kumalma. Ang kanyang pangil ay nananatiling matalim, ngunit ang kanyang tindig ay hindi nagdulot ng pangamba sa mga sundalong Pilipino. Humakbang si Sargento Morales, pilit na itinago ang kanyang kaba. Sino ka? Bakit mo kami tinutulungan? Sandaling tumahimik si Agapito. Ang kanyang tinig ay mababa at paos, tila nagmumula sa ikaililiman. Ako si Agapito, Gabunan. Matagal ko nang binabantayan ang kagubatang ito. Nakita ko ang inyong laban at nakita ko rin ang inyong tapang, kahit hindi ko hayaang lamunin kayo ng mga banyagang ito. Nagkatinginan ang tatlong kawal. Halos hindi sila makapaniwala na isang nilalang na malahayop ang anyo ay nagsasalita ng malinaw at may puso. Agapito, ikaw yung pinag-uusapan nila sa baryo. Siguro kung wala ka, baka tapos na ang buhay namin, sabi ni Johnny. Lumapit si Dominador at marahang yumuko bilang pasasalamat. Maraming salamat, Agapito. Hindi namin alam kung paano kami makakabawi sa'yo. Tumango lamang ang Gabunan. Hindi ko hinihingi ang kapalit. Ang nais ko lamang ay ang hustisya laban sa mga Hapon na sumisira sa ating lupa. Habang ako'y narito, hindi ko hayaang manaig sila.
Muling nagsalita si Sargento Morales. Kung ganon, tayo mag-iisang layunin. Kung handa kang tumulong, mas magiging matatag ang laban natin. Sandaling ngumiti si Agapito. Ipinakita ang kanyang matulis na pangila, ngunit hindi ito nagdulot ng takot, sa halip ay naging hudyat ito ng pagkakaisa. Sa gabing iyon, nagpasya ang 4 na sundalo na manatili muna sa lilim ng kagubatan, sa piling ng nilalang na kanilang bagong kakampi. Ang dilim ay tila mas ligtas sa presensya ni Agapito, na wari bantay nila laban sa anumang panganib. Habang nakaupo sila sa tabi ng isang malaking puno, sinimulang linisin ni Dominador ang sugat ni Bernard. Si Johnny naman ay naghanap ng mga tuyong kahoy upang magawa ng maliit na apoy. Tahimik si Sargento Morales, nakatitig sa kawalan. Sa kanyang isip ay paulit-ulit ang mga eksena ng labanan kanina. Ang mga sigaw, ang pagkalagot ng mga buto, at ang mabilis na pagkilos ni Agapito. Sargento, anong iniisip mo? Tanong ni Johnny. Iniisip ko kung paano natin gagamitin ang pagkakataong to. May kakampi tayong hindi kayang pantayan ng mga Hapon. Ngunit kailangan natin maging maingat. Hindi lahat ng tao ay mauunawaan si Agapito. Sagot ni Sargento Morales. Sandaling natahimik silang lahat. Tangi si Agapito lamang ang nakatayo sa di kalayuan. Nakamasid sa paligid, wari bantay sa lahat ng maaaring lumapit. Habang tahimik ang kagubatan at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig, nagsimula ang 4 na sundalong Pilipino at si Agapito na mag-usap tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Ang maliit na apoy na sinindihan ni Johnny ay bahagyang nagbibigay liwanag sa kanilang paligid. Sargento, hindi tayo po pwedeng manatili ng matagal dito. Kapag nakita ng mga Hapon ng kanilang mga kasamahan na patay na, tiyak babalik sila dala ang mas maraming puwersa. Wika ni Dominador habang pinipiga ang tela na ginagamit niya sa paglinis ng sugat ni Bernard. Tama, Dominador. Dagdag ni Bernard, pilit na pinapawi ang sakit sa kanyang sugat. Baka bukas ng umaga magbalik sila dito. Kailangan natin maghanap ng ligtas na lugar. Tumango si Sargento Morales at tumingin kay Agapito. Kung totoo ang sinasabi mo na matagal mo nang binabantayan ang kagubatang ito, baka may alam kang ligtas na taguan. Dahan-dahang lumapit si Agapito at umupo malapit sa apoy. Ang kanyang anyo ay nananatiling nakatindig balahibo, ngunit ramdam ng lahat na wala silang dapat ipangamba mula sa kanya. Sa gawisilangan ng kagubatan, may kuweba na hindi madaling matagpuan. Doon kayo maaaring magtago at makapagpahinga. Matagal ko nang pinapanatili ang lugar na iyon na ligtas laban sa mga mapangahas na Hapon. Sabi ni Agapito, mababa at mabigat ang tinig. Kuweba? Kung ganoon may proteksyon na tayo. Pero sigurado ka bang hindi rin iyon matutunto ng mga Hapon? Hindi makikita ng mga Hapon ang lugar na iyon. Kung hindi ako magdadala sa inyo roon, walang sino man ang makakapasok. Nagkatinginan ng 4 na sundalo. Kung ganoon, wala na tayong ibang pagpipilian, Agapito. Umaasa kami sa iyo. Tugon ni Sargento Morales. Nagsimula silang maglakad kinagabihan. Pinangungunahan ni Agapito yon. Tahimik ang kanilang paglalakbay. Tanging mga yabag at huni ng mga insekto ang maririnig. Ang gubat ay lalong naging madilim habang palalim sila ng palalim. Ngunit walang takot na naglakad si Agapito. Wari kabisado niya talaga ang bawat sulok ng kagubatan. Sargento, pakiramdam ko'y sinusundan pa rin tayo. Bulong ni Johnny. Maging handa. Kahit wala na tayong bala, hindi tayo pwedeng mabigla. Ilang minuto pa ang lumipas at narating na nila ang bungad ng kuweba. Ang bibig nito ay natatakpan ng mga puno at baging. Halos imposibleng makita kung hindi ipapakita ni Agapito. Narito na tayo. Pumasok na kayo. Ako ang magbabantay sa labas. Pagpasok nila, ramdam ng mga sundalo ang malamig na hangin mula sa loob ng kuweba. Maluwang ito at ang mga bato'y pwedeng upuan. Agad nilang inihiga si Bernard upang makapagpahinga. Salamat, Agapito. Kung wala ka, baka hindi na kami umabot sa ganitong lugar. Huwag niyo akong pasalamatan.
Hindi pa tapos ang laban. Ang mga Hapon ay hindi titigil hanggat hindi nila nasasakop ang lahat. Kung nais ninyo makabawi, kailangan natin gumawa ng paraan upang sila'y hadlangan. Tumango si Sargento Morales. Tama ka. Hindi sapat na magtago lamang. Kailangan nating lumaban. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gumising si Johnny dahil sa mahinang tunog mula sa labas. Agad niyang ginising si Sargento Morales. Sargento, may naririnig akong mga yabag. Agad silang lumabas at doon nila nakita si Agapito na nakatayo sa may bungad ng kuweba. Mga Hapon, nasa di kalayuan. Hinihinalang hinahanap nila ang kanilang mga kasamahan na napatay kagabi. Sabi ni Agapito. Ibig mo sabihin nahanap nila ang pinangyarihan? Tanong ni Dominadora at kinakabahan. Oo, hindi nila alam ang lugar na ito. Subalit hindi magtatagal ay susuyurin nila ang lahat ng bahagi ng kagubatan. Kung ganoon, hindi tayo pwedeng manatiling nakatago lamang. Kailangan natin gumawa ng plano kung paano makalusot at makaganti. Nag-isip silang lahat. Tahimik si Bernard na nakahiga pa rin, ngunit pinipilit niyang magsalita. Sargento, baka pwedeng gamitin natin ang galing ni Agapito. Kung siya'y tutulong sa atin, mas malaki ang tsansa nating magapi ang mga Hapon. Ngumiti si Johnny. Tama si Bernard. Ang nakita kong bilis at lakas ni Agapito kagabi. Wala pang Hapon ang makakatalo dun. Muling nagsalita si Agapito. Kung handa kayo sumama sa akin, may paraan. May isa akong lugar kung saan madalas na nakakampo ang mga Hapon. Maaari natin salakayin iyon kapag dumilim. Nagkatinginan silang apat. Kita sa mga mata nila ang pag-asa at takot. Ngunit alam nilang wala na silang ibang pagpipilian. Kung ganon, gagawin natin yan. Para sa bayan, para sa kalayaan. Mariing sabi ni Sargento Morales. Nang dumating nga ang gabi, naghanda ang apat na sundalo at si Agapito para sa paglusob sa kampo ng mga Hapon. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisinag sa kagubatan, ngunit sapat lamang upang makita nila ang kanilang daraanan. Tahimik ang bawat hakbang, walang nagsasalita. Lahat ay nakatuon sa nalalapit na laban. Sargento, anong plano natin? Hintayin nating ipakita ni Agapito ang kampo. Pagkatapos, maghiwa-hiwalay tayo. Ako at si Johnny sa kaliwa, si Dominador at Bernard sa may kanan. Si Agapito ang bahala sa gitna. Hindi tayo pwedeng magkamali. Sabi ng sarhento. Tumango si Dominador at itinakip ang kanyang itak. Huwag tayo magpapakita hanggat hindi nagsisimula ang kaguluhan. Ang bilis ni Agapito ang magiging senyales. Sabi naman ni Dominador. Nang makarating sila sa mataas na bahagi ng kagubatan, itinuro ni Agapito ang ibaba. Nandoon ang kampo ng mga Hapon. May 20 sundalo, armado lahat. Mula sa kanilang pwesto, tanaw nila ang mga tolda at ang apoy na nagsisilbing ilaw ng mga Hapon. Naroon din ang mga baril at bala na nakasalansan sa isang mesa. Kung makukuha natin ang mga armas na yan, may laban tayo. Sabi ni Bernard. Ako ang unang gagalaw. Kapag nagsimula ng kaguluhan, saka kayo sumalakay. Sabi naman ni Agapito. Mabilis na bumaba si Agapito mula sa mataas na bahagi ng kagubatan. Sa loob lamang ng ilang segundo, narinig ng mga sundalo ang unang sigaw ng isang Hapon. Nani? Yamite! Kasunod nun ay ang malakas na pagkalabog. Tunog ng buto na muling lumalagatok. Ang mga Hapon ay nagulat at agad na nagsitindigan. Ngunit isa-isa silang pinupulbos ng gapunan. Ngayon na! Sigaw ni Sargento Morales. Sabay-sabay na bumaba ang apat na sundalo. Si Johnny ay agad na sumugod sa mesa ng mga baril. Habang si Dominador ay inunday ang itak sa isang Hapon na nagtatangkang tumakas. Si Bernard, kahit may sugat, ay nakikipagbuno gamit ang kanyang lakas. Sinakal ang isang Hapon hanggang sa mawalan ito ng buhay. Samantala si Sargento Morales ay nakapulot ng rifle mula sa isang patay na Hapon at agad na nagpasabog ng 3 bala.
Tinamaan ang mga kalaban na nasa malayo. Sarhento, nakakuha na ako ng bala! Sigaw ni Johnny. Muling umalingaw-ngaw ang putukan. Ngunit hindi lamang baril ang umaalingaw-ngaw, kundi pati na rin ang mabangis na sigaw ng mga Hapon na sinusunggaban ni Agapito. Ang kanyang mga pangil ay kumakagat sa leeg. Ang kanyang mga kukoy humahati sa laman at buto. Dominador, bantayan mo si Bernard! Utos ni Sargento Morales habang patuloy na nagpapaputok. O Sarhento! Sa gitna ng kaguluhan, isang Hapon na opisyal ang lumabas mula sa tolda. Hawak ang isang pistola, itinutok niya ito kay Sargento Morales at kinalabit ang gatilyo. Ngunit bago pa tumama ang bala, mabilis na sumulpot si Agapito at sinalo ito gamit ang kanyang sariling katawan. Tumagos ang bala sa kanyang balahibo, ngunit hindi siya natumba. Sa halip mabilis niyang sinunggaban ng opisyal ng Hapon at winarak ang dibdib nito. Agapito, nasugatan ka ba? Walang epekto sa akin ang bala. Magpatuloy kayo. Ilang minuto lamang ang lumipas at tuluyan nang nagapi ang buong kampo ng mga Hapon. Ang kanilang mga bangkay ay nagkalat. Ang kanilang mga armas ay hawak na ng 4 na sundalong Pilipino. Humihingal si Johnny, nakaupo sa tabi ng mesa ng bala. Hindi ko akalain na nagtagumpay tayo. Si Bernard ay hawak ang kanyang sugat, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Kung wala si Agapito, baka hindi natin nagawa to. Lumapit si Sargento Morales kay Agapito. Muli nagpapasalamat kami sa iyo. Hindi lamang buhay namin ang nailigtas mo, pati ang laban para sa bayan. Huwag kayong magpasalamat. Marami pang Hapon. Hindi pa tapos ang laban. Sabi ni Agapito. Kung ganoon, kailangan natin maghanda. At sa susunod, tayo ang aatake. Hindi tayo ang aatakihin. Wika ni Sargento. Matapos ang matagumpay na paglusob sa kampo ng mga Hapon, nagsimulang mag-ipon ng mga kagamitan sina Sargento Morales. Ang mga natirang bala at rifle ay isa-isang isinilid sa mga supot, habang si Agapito naman ay nakabantay sa paligid. Sinisiguradong walang ibang kalaban na darating. Sarhento, marami din tayo nakuha. May mga magasin pa, mga granada at pagkain. Sabi ni Johnny. Mabuti, magagamit natin yan. Hindi lang para sa atin, kundi pati sa ibang gerilya na nagtatago din sa bundok. Sagot ni Sargento Morales. Si Bernard, kahit sugatan, ay tinulungan pa ring magbuhat ng kahon ng bala. Kung makakarating ito sa iba nating kasama, mas magiging matatag ang laban natin. Kailangan natin silang matagpuan, pero paano natin malalaman kung saan sila nagkukubli? Tanong ni Dominador habang pinupunasan ang dugo sa kanyang itak. Ako ang magdadala sa inyo. Nararamdaman ko ang mga taong nagtatago sa kabundukan. Naroon sila sa hilagang bahagi ng gubat. Sagot ni Agapito. Nagkatinginan ng 4 na sundalo. Kung ganon, mas makakabuti kung pupuntahan natin sila bukas ng gabi. Kapag maliwanag pa, delikado. Baka may mga Hapon na nagkalat sa paligid. Sabi ni Sargento Morales. Tumango si Johnny. Tama, Sargento. Magpahinga muna tayo ngayong gabi. Kinabukasan, habang nagpapahinga, lumapit si Dominador kay Agapito. Agapito, matagal na kitang gustong tanungin eh. Paano ka naging ganito? Hindi ka tulad ng karaniwang tao pero hindi ka rin kaaway. Sandaling natahimik si Agapito bago sumagot. Ako'y isinilang nakakaiba. Nung bata pa ako, napansin na ng mga tao sa baryo na iba ang aking katawan at lakas. Natakot sila sa akin, kahit tinaboy nila ako. Simula noon, dito na ako sa gubat na mumuhay. Natutunan kong gamitin ang aking anyo upang protektahan ang lugar na ito. Nakikinig sina Johnny at Bernard at bakas ang awa sa kanilang mga muka. Kung ganoon, tinturing ka nilang panganib, pero ang totoo, ikaw ang tagapagtanggol. Hindi lahat ay makakaunawa sa akin, kaya pinili kong manatili. Ngunit ngayong panahon ng digmaan,
Hindi ko hayaan ang mga banyagang Hapon ang manira sa lupaing ito. Kung ganoon, hindi ka lamang nilalang ng gabi. Isa kang kakampi ng bayan. Sabi ni Sargento Morales. Pagsapit ng gabi, nagsimula na silang maglakbay patungong hilagang bahagi ng gubat. Tahimik ang lahat, tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Si Agapito ang nangunguna. Sumusunod naman ang 4 na sundalo. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang isang liblib na bahagi kung saan may maliit na ilog. Sa kabila nito, may nakatagong kampo ng mga gerilya. Nagulat ang 4 na sundalo nang makita ang halos 30 Pilipinong nagkukubli doon. Karamihan ay gutom, pagod at kulang sa armas. Lumapit si Sargento Morales at agad kinilala ng mga gerilya. "Sargento Morales, akala namin hindi na kayo makakabalik!" Bati ng isang gerilya na nagngangalang Tomas. Nakabalik kami, Tomas, at may dala kaming armas mula sa Hapon. Hindi lang yan, may bago tayong kakampi. Pero huwag kayo magugulat, sagot ni Sargento Morales. Lumingon ang lahat kay Agapito. Ang ilan ay natigilan, ang iba'y natakot at napaatras. Diyos ko! Ano yan?" Bulalas ng isang gerilya. Wala kayong dapat ikatakot. Siya si Agapito, isa siyang gabunan na aswang. Ngunit kakampi natin siya. Siya ang tumulong sa amin para talunin ng mga Hapon at makuha ang mga armas na ito. Paliwanag ng sarhento. Nanatiling tahimik ang lahat. Sa kalaunan, lumapit si Tomas at tumango. "Kung ganun, kakampi siya. Tatanggapin namin siya. Lahat ng tumutulong sa laban ay kakampi ng bayan." Isa-isang nagsimulang lumapit ang mga gerilya at sa wakas ay tinanggap nila si Agapito bilang bahagi ng kanilang pwersa. Kinagabihan, nagtipon silang lahat sa paligid ng apoy habang kumakain ng konting pagkain na nakuha nila. Nagsimula silang magplano. "Ngayon na marami na tayong armas, mas kaya na natin makipaglaban. Ngunit kailangan natin mag-ingat. May balita na malapit sa bayan ng Katbalogan. May malaking himpilan ng mga Hapon. Kung matatalo natin sila doon, malaking dagok iyon sa kanilang puwersa." "Hindi madali yon. Maraming sundalo ang nasa himpilan. Baka hindi natin kayanin." Hindi tayo nag-iisa. Habang ako'y kasama ninyo, mas malaki ang tsansa natin magtagumpay. Hindi nila ako kakayanin pigilan. Wika ni Agapito. Tumingin si Sargento Morales sa lahat. Kung ganon, maghanda tayo. Hindi bukas, hindi rin sa makalawa. Ngunit sa tamang panahon, sasalakayin natin ang himpilan ng mga Hapon. At sisiguraduhin natin na hindi na sila makakabangon pa muli. Sabi ng sarhento. Nag-angat ng kanilang mga kamay ang lahat ng gerilya, tanda ng pagkakaisa. Kinabukasan, maaga silang gumising. Ang lahat ng gerilya ay nagsimula ng maghanda ng kanilang mga armas at mga gamit. Ang mga baril at bala na nakuha nila mula sa mga Hapon ay inayos ni Johnny at Bernard, habang si Dominador ay naghasa ng kanyang itak at iba pang armas na dala. Si Tomas at ilan pang leader ng gerilya ay abala sa pagbibigay ng tagubilin sa kanilang mga tauhan. "Sarhento, kung nais natin magtagumpay, kailangan natin ng maingat na plano," sabi ni Tomas habang hawak ang mapa ng Katbalogan. Lumapit si Sargento Morales, si Johnny, si Bernard, si Dominador at si Agapito upang pag-aralan ang mapa. "Narito ang himpilan ng mga Hapon. May mga bantay sa labas at malalakas ang kanilang barikada. Ngunit kung magsusupil natin ang kanilang pinuno at masisira natin ang kanilang imbakan ng armas, babagsak ang kanilang depensa." Gaano karami ang sundalo nakapwesto doon? "Ayon sa mga espiya namin may mahigit 100 sundalo. Ngunit ang iba, madalas pinapadala sa mga baryo upang maghanap ng pagkain. Kung suswertihin, baka kalahati lang ang matatna natin." "Kahit kalahati, malakas pa rin sila. Kailangan natin ng estratehiya," singit naman ni Bernard. "Ako na ang bahala sa pagbibigay daan. Kaya kong puksain ang kanilang bantay at iligaw ang iba. Ngunit ang pag-atake mismo, kailangan magkasabay. Kung hindi, mabilis silang makakabawi,"
sabi ni Agapito. Tumango si Sargento Morales. Tama, hati natin ang pwersa. Ang isang grupo, pamumunuan ko. Tatargetin ang imbaka ng armas. Ang ikalawa naman, pamumunuan ni Tomas at sasalakay sa opisina ng kanilang pinuno. Si Agapito, siya ang magiging kalasag at aagaw ng atensyon ng mga Hapon. Handa kong gawin yon. Matigas na sagot ni Agapito. Lumipas ang ilang araw ng paghahanda. Araw-araw nag-iinsayo ang mga gerilya. Tinuturuan ni Johnny kung papaano maglinis at gumamit ng barila. Si Bernard ay nagpatulong sa iba na gumawa ng mga patibong at sibat na gagamitin kung sakaling umatras ang mga Hapon. Si Dominador naman ay nagturo ng tamang paggamit ng itak at mga panaksak. Sa bawat gabi, nagtitipon sila sa paligid ng apoy. Ang iba ay nagdarasala, ang iba naman ay nagkukwentuhan ng kanilang pamilya na naiwan sa baryo. Ngunit sa bawat pagkakataon, naroon si Agapito, tahimik na nakaupo, nakamasid lamang sa kanila. Isang gabi nilapitan siya ni Tomas. Agapito, hindi ko may tago ang pagkakamangha sa iyo eh. Ikaw ang nilalang na dapat nakatakutan, ngunit bakit pinili mong ipaglaban ang bayan? Dahan-dahang sumagot si Agapito. Dahil ako man ay anak ng lupaing ito. Ang dugo ng aking mga magulang ay Pilipino. Kahit anong anyo ko, hindi ko hayaang yurakan ng mga banyaga ang ating bayan. Napayuko si Tomas at nagsabi ng, kung ganun, tunay kang kapatid sa laban. Dumating ang araw ng pagsalakay. Gabi iyon, madilim ang langit at makapalang ulap na tila nakikisama sa kanilang balak. Daan-daan silang lumusot sa gubat patungong Katbalogan. Nang marating nila ang paligid ng higpilan, nagbigay ng hudya si Sargento Morales. Hati ang pwersa, ang kalahati ay sumama kay Tomas, habang ang iba ay kay Sargento Morales. Si Agapito na may lumapit sa unahan, tahimik ngunit handa. Sa unang pagbabantay ng mga Hapon, biglang lumitaw si Agapito sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga matay nagniningning at sa isang iglap, napaslang niya ang dalawang sundalong Hapon bago pa ito makasigaw. Ang ilan pang bantay ay nagtangkang tumakbo, ngunit hinabol sila ng Agapito at niligaw sa kagubatan. Ngayon na! Sigaw ni Sargento Morales. Agad sumalakay ang dalawang grupo. Si Johnny at Bernard ay nagpaputok ng rifle. Tinatarget ang mga bantay na nasa tore. Si Dominador naman ay sumugod gamit ang kanyang itak. Pinapatay ang mga Hapon na lumalapit. Samantala, ang grupo ni Tomas ay dumiretso sa opisina ng pinuno. Malakas ang putukan. Ngunit dahil sa mabilis na pagkilos at suporta ni Agapito, unti-unti nilang natalo ang mga sundalo sa paligid. Bernard, pasabugin mo ang imbaka ng armas, sabi ni Sargento. Tumakbo si Bernard, dala ang isang granada at itinapon sa loob ng imbakan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong himpilan. Huwag kayong umatras! Tumuloy tayo! Sigaw ni Dominador. Samantala sa loob ng opisina ng pinuno, nakaharap ni Tomas at ng kanyang mga kasama ang isang mataas na opisyales ng Hapon. Ito'y matangkad, nakasuot ng puting uniforme at armado ng espada. Nagatahi si kaso nihon. Tikokuto takako, si kako wanay. Sigaw ng opisyal ng Hapon na ang ibig sabihin ay, kayong mga Pilipino, wala kayong laban sa imperyo ng Hapon. Ngayon malalaman mo kung gaano kalakas ang damdamin ng mga Pilipino para sa kalayaan! Tugon ni Tomas. Sumugod ang opisyal ngunit biglang sumulpot si Agapito at hinarang ito. Sa isang iglap, nagbanggahan ang espada ng opisyal at ang matitibay na kuko ni Agapito. Nagliyab ang kanilang labanan. Halos mabasag ang mesa at pader ng opisina. Habang naglalaban sila, pinasok ni na Tomas ang loob at tinulungan si Agapito. Sa huli, sa pamamagitan ng pagsaksak ni Tomas sa dibdib ng opisyal, tuluyang itong bumagsak.
Sa labas nagpatuloy ang putukan, ngunit nang masabugan ang imbakan ng armas at mapatay ang kanilang pinuno, nagsimula nang umatras ang mga Hapon. Ang ilan ay tumakbo, ang iba na may sumuko. Nagtipon ang lahat ng gerilya sa gitna ng nasusunog na himpilan. Pagod man at sugatan, nakangiti silang lahat. Tagumpay tayo! Ngunit hindi pa rito natatapos. Marami pang himpilan ng Hapon. Kailangan natin magpatuloy. Sagot ni Sargento Morales. Lumingon siya kay Agapito na nakatayo sa tabi, nililinis ang dugo sa kanyang mga kamay. At habang kasama natin si Agapito, mas lalo tayong lalakas. Tumango si Agapito. Hindi ko kayo iiwan hanggat hindi ligtas ang bayang ito. Ipagpapatuloy ko ang laban. Wika niya. Matapos ang tagumpay sa Katbalogan, hindi na nag-aksaya ng oras ang grupo ni na Tomas, Sargento Morales at Agapito. Alam nilang magpapadala na panibagong hukbo ang mga Hapon. At kapag hindi sila kumilos, agad muling mapupuno ng kaaway ang bayan. Kailangan natin magpatuloy. May isa pang malaking himpilan ng mga Hapon sa may San George. Mas malakas sila doon at mas maraming armas. Kung hindi natin sila maagapan, gagamitin nila iyon upang makabawi. Gaano karami ang sundalo nila doon? Tanong naman ni Johnny. Mahigit 300 sundalo at ayon sa ulat ng mga espiya, may mga tangke silang nakapwesto. Hindi magiging madali ang pagsalakay. Natahimik ang lahat. Alam nilang wala silang sapat na armas upang makipagsagupaan sa tangke ng mga Hapon. Ngunit biglang nagsalita si Agapito. Kung iyon ang ating haharapin, ako ang mauuna. Hindi kayang pigilan ng bala ang aking katawan at hindi kayang tibagin ng bakal ng tangke ang aking balat. Ako ang magiging sagabal sa kanila habang kayo umaatake sa iba pang bahagi ng himpilan. Agapito, delikado yun. Paano kung mapalibutan kanila? Hindi na bago sa akin ang panganib. Ang mahalaga, hindi kayo mawasak ng tangke. Kinabukasan, bago pa man lumusong sa laban, nagtungo muna sila sa isang baryo malapit sa San George upang humingi ng suporta. Doon nila nakilala si Aling Talia, isang matandang babae na kilalang manggagamot at may kaalaman sa halamang gamot. Kung kayo'y sasalakay sa mga Hapon, kailangan ninyo ng lakas at malinaw na isipan. Ngunit mag-iingat kayo sapagkat hindi lamang sundalo ang bantay sa San George. May kasama silang mga nilalang na hindi rin tao. Wika ni Aling Talia. Nagulat ang lahat. Ano pong ibig mong sabihin, Aling Talia? May mga kwento ang mga taga rito na ang mga Hapon ay nakipagsanib sa mga kakaibang nilalang upang higit pang lumakas. Ang mga nilalang na ito'y kahawig ng mga taong ligaw na galing sa kabundukan. Subalit mas mabangis, mas mabilis, at walang awa. Nilingon ni Sargento Morales si Agapito. Kung ganoon, hindi lang ikaw ang kakaibang nilalang na nasa digmaan. Tahimik na tumango si Agapito. Kung totoo yon, ako ang haharap sa kanila. Nang sumapit ang gabi, nagpasya ang grupo na magsagawa muna ng pagsisiyasat sa paligid ng himpilan. Si Johnny at Bernard ay nanguna sa pagmamanman. Habang papalapit sila sa kampo ng mga Hapon, nakarinig sila ng mga kakaibang huni at malalakas na yabag mula sa kagubatan. Naririnig mo ba yun? Oo, parang hindi tao ang gumagalaw. Maya-maya, mula sa dilim ay lumitaw ang isang malaking nilalang. Ang balat nito'y maitim, ang mga matay pula at ang mga kuko'y mahaba. Humiyaw ito ng malakas at biglang sumugod sa kanila. Agad na nagpaputok si Johnny, ngunit kahit tinatamaan ng bala, hindi ito agad bumabagsak. Agapito! Sigaw ni Bernard habang tumatakbo pabalik. Agad na dumating si Agapito at hinarap ang halimaw. Sa isang iglap, nagbanggaan sila. Malakas ang nilalang, ngunit mas mabilis si Agapito. Tinuhog na ito gamit ang kanyang matitibay na kuko at sa huli napabagsak niya. Nang mamatay ang halimaw, unti-unti itong naglaho at naging abo.
Tama si Aling Talia. Hindi lang mga sundalo ang kalaban natin. Kung ganon, mas lalo natin kailangan mag-ingat. Sabi ni Sargento Morales. Pagbalik nila sa kanilang kampo, agad nilang pinlano ang susunod na hakbang. Hatiin natin muli ang grupo. Si Sargento Morales at ang ilan sa atin ay aatake sa silangan upang sirain ang barikada. Kami ni Johnny at Bernard ay sasalakay sa hilaga kung saan nakapwesto ang kanilang komunikasyon. Si Dominador naman at ang kanyang grupo ay sa timog upang putulin ang kanilang supply ng pagkain. Si Agapito, ikaw ang haharap sa mga kakaibang nilalang at tangke. Handa ko, Sagot ni Agapito. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagsimula ang kanilang operasyon. Tahimik silang lumapit sa himpilan ng mga Hapon. Sa unang putok ng baril, nagkagulo ang buong kampo. Si Johnny at Bernard ay mabilis na sumugod sa tore ng komunikasyon. Pinatay ang mga bantay at sinunog ang mga kagamitan. Si Dominador naman, gamit ang itak, ay hinarang ang mga truck na may lamang pagkain at sinunog ito. Sa kabilang banda, sinalubong ni Agapito ang isang tangke. Sa halip na umatras, tumakbo siya patungo rito. Sa isang malakas na hampas ng kanyang mga kamay, nabali ang bakal sa gilid ng tangke at tumilapon ang nasa loob. Ang mga sundalo sa paligid ay napahinto sa takot, ngunit hindi doon natatapos. Biglang lumabas mula sa kagubatan ang tatlong nilalang na kahawig ng halimaw na napatay nila kagabi. Ang mga ito'y mas malaki at mas mabangis. Sumugod ang mga ito kay Agapito at nagkaroon ng matinding labanan. Agapito, kaya mo ba sila? Sigaw ni Tomas mula sa malayo. kaya ko to. Ituloy nyo lang ang laban. Sagot ni Agapito. Sa bawat sagupaan, dumagundong ang lupa. Ngunit hindi nagpatinag si Agapito. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga nilalang gamit ang lakas at bilis. Sa huli, kahit sugatan, napatumba niya ang lahat. Samantala sa gitna ng himpilan, nagpatuloy ang sagupaan. Maraming Hapon ang bumagsak sa kamay ng mga girilya. Ang apoy mula sa sumabog na imbakan ng bala ay nagbigay ng liwanag sa buong paligid. Nang magtagpo silang lahat sa gitna, nakita nilang duguan si Agapito, ngunit nakatayo pa rin. Natapos ko na sila. Wika niya. Nag-ikot ng tingin si Sargento Morales. Ang himpilan ng mga Hapon sa San George ay gumuho na. 2 himpilan na ang ating nasupil, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. May mas malalakas pang kalaban sa mga susunod na araw. Tumango si Tomas. At habang kasama natin si Agapito, hindi tayo susuko. Sa pagkatalo ng mga Hapon sa San George, muling nakabawi ang mga gerilya at mga taga-baryo. Ngunit batid ni na Tomas, Sargento Morales at Agapito, hindi pa iyon ang huling laban. Ang tagumpay ay pansamantala lamang sapagkat may ulat silang natanggap mula sa mga espiya na may mas malaking puwersa ng Hapon ang nakatalaga sa bayan ng Calbiga. Doon nakatayo ang kanilang pangunahing himpilan, mas malakas at mas organisado, at may kasamang mas maraming nilalang na kanilang inaalagaan upang ipagtanggol ang kampo. Habang naglalakad sila pabalik sa kampo ng mga gerilya, hindi maiwasang mapansin ni Johnny ang mga sugat ni Agapito. Malalim ang hiwa sa kanyang braso at may mga bakas ng kagat mula sa mga halimaw na nakalaban niya. Agapito, hindi na ba kailangan gamutin yan? Hindi, kagaya ng sugat ng tao, mabilis maghilo ang mga sugat ko. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ako nasaktan. Kailangan ko rin ng pahinga. Tahimik na tumango si Johnny. Pagdating nila sa kampo, sinalubong sila ni Aling Talia na may daladalang halamang gamot. Narinig ko ang labanan ninyo sa San George. Mabuti at nakaligtas kayo. Ngunit may balita akong mabigat ang mga Hapon sa Calbiga at may dalang bagong nilalang na higit na mas mabagsik kaysa sa inyong nakaharap. Mas mabagsik pa sa nakita namin. Hindi na nga kayang tapatan ng karaniwang tao ang mga yun eh. Hindi ninyo sila dapat basta harapin ng walang plano. May mga lihim na itinuturo sa amin noon ng mga ninuno.
may mga halamang maaaring gamitin upang humina ang mga nilalang na iyon. Kung nais ninyo, tuturuan ko kayo kung papaano ito gamitin, sabi ni Aling Talia. Agad na pumayag sina Tomas at Sargento Morales. Nagtulong-tulong ang mga gerilya upang mangalap ng mga dahon, ugat at halamang tinuro ni Aling Talia. Ang ilan ay ginawa nilang pulbos na isinasabog sa hangin at ang iba ay ginawang langis na ipinapahid sa bala upang maging mas mabisang panlaban. Kinabukasan, matapos ang ilang araw ng paghahanda, nagpasya silang kumilos patungong Kalbiga. Mahabang martsa ang kanilang nilakbay. Sa bawat paring madadaanan nila, may mga taong sumasama at sumusuporta. Ang iba'y nagbibigay ng pagkain, ang iba na may nag-aalay ng impormasyon tungkol sa galaw ng mga Hapon. Pagdating nila sa gilid ng kagubatan na nakapaligid sa Kalbiga, agad silang nagkubli. Mula sa malayo ay tanaw nila ang malaking himpilan. May mataas na bakod na yari sa kahoy at kawad, at nakapaligid ang mga sundalo. Sa gitna ng kampo, nandoon ang mga gusaling yari sa kahoy at yero kung saan nagkukuta ang mga Hapon. Habang nakamasid, bigla nilang narinig ang nakabibinging sigaw mula sa loob ng kampo. Lumabas ang isang dampuhalang nilalang, mas malaki pa sa mga nauna nilang nakaharap. Ang balat nito'y tila bakal, ang mga matay nagliliyab sa pula, at sa likod nito'y may mga tila pakpak na bahagyang gumagalaw. Diyos ko, paano natin lalabanan yan? Nilingon ni Tomas si Agapito. Agapito, kaya mo ba? Saglit na tumahimik si Agapito bago tumugon na. Kung ako lang, baka hindi. Ngunit, kung matutulungan tayo, baka may pag-asa. Kung ganon, magplano tayong muli. Sa gabi bago ang pagsalakay, nagtipon-tipon ang lahat. Ang plano natin ay hatiin ang kanilang atensyon. Dominador at Johnny, kayo ang sisira sa kanilang imbakan ng bala at baril. Bernard at ako, kami magsusunog ng kanilang supply ng pagkain. Ikaw ang mamumuno sa pagsalakay sa silangang bahagi ng kampo upang ilihis ang kanilang mga sundalo. Si Agapito naman, ikaw ang haharap sa dampuhalang nilalang na yon. Hindi ko kakayanin mag-isa. Kailangan ko ng mga kasama, kahit isa sa inyo. Hindi ito simpleng halimaw. Nakikita ko pa lang siya mula rito. Ramdam ko na ang bigat ng kanyang lakas. Sagot ni Agapito. Kung ganon sasama ako, wika ni Tomas. Hindi kita iiwan. Tumango si Agapito. Dumating ang madaling araw. Sa unang sabog ng liwanag, sinimulan ng mga gerilya ang kanilang pagsalakay. Nagulat ang mga Hapon nang biglang sumabog ang imbakan ng bala. Ang mga sundalo ay nagsipagtakbuhan. Ang ilan ay nagkaisa upang sugpuin ng apoy. Ang iba namay agad na bumunot ng armas upang ipagtanggol ang kampo. Sa gitna ng kaguluhan lumabas ang dambuhalang nilalang. Kasabay nito'y may mga kasunod pang mga halimaw na kasing laki ng tao ngunit may matutulis na ngipin at kuko. Sumugod sila sa mga gerilya. Si Sargento Morales kasama ang kanyang grupo ay nakipaglaban sa gilid ng kampo. Bagamat kulang sa armas, hindi sila nagpatinag. Sa bawat putok ng kanilang mga barila, may kasamang pulbos na ibinigay ni Aling Talia. Sa tuwing tinatamaan ang halimaw, tila ito ay nangihina at bumabagsak. Samantala, si Agapito at Tomas ay sumugod patungo sa dampuhalang nilalang. Sa unang salpukan, tinamaan agad si Agapito ng isang malakas na hampas at tumilapon siya sa lupa. Agad na tumakbo si Tomas at binaril ang nilalang, ngunit parang walang epekto ang bala. Agapito! Sigaw ni Tomas. Muling tumayo si Agapito. Dumugo ang kanyang bibig ngunit hindi siya sumuko. Hindi kita uurungan. Sa lakas ng kanyang pagtalon, nakasampa siya sa balikat ng nilalang at buong lakas na ibinaon ang kanyang kuko sa leeg nito. Umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw ng halimaw. Samantalang si Tomas ay mabilis na nagbuhos ng pulbos sa sugat at agad itong nagliyab. Nagpatuloy ang labanan. Ang mga gerilya ay nag-ambagan ng lakas at kahit mas marami at mas mabangis ang kalaban, isa-isa nilang napabagsak ang mga halimaw.
Sa huli, matapos ang matinding labanan, bumagsak ang dambuhalang nilalang sa lupa at dahan-dahang naglaho. Naiwan lamang ang abo. Habang hingal na hingal ang lahat, tumingin si Sargento Morales sa paligid. Tagumpay na naman tayo, ngunit hindi pa ito ang wakas. May mas marami pang darating, sabi niya. Si Agapito, bagamat sugatan, ay tumayo sa gitna ng abo. Habang buhay ako, hindi ako titigil sa paglaban. Pagkatapos ng matagumpay na laban sa Kalbiga, hindi agad nakahinga ng maluwag sina Tomas. Alam nilang pansamantala lamang ang kanilang pagkapanalo. Sapagkat may balitang lumalaganap na sa Tacloban nakapwesto ang pinakamalaking himpilan ng mga Hapona. Doon naroon ang mga matataas na opisyala, mas marami pang sundalo at higit na mababagsik na kalaban. Nagpulong sila kinagabihan sa ilalim ng punong balite, malapit sa ilog. Sa paligid ay may mga gerilya at ang taga-baryo na sumama sa kanilang pakikibaka. Tomas, kung itutuloy natin ang laban, ito ang pinakamalaking pagsubok. Hindi na sapat ang ating armas. Kailangan natin ng higit na tulong. Sumang-ayon si Dominador. O Sargento, kung hindi tayo makakakuha ng karagdagang kakampi, baka dito na magwawakas ang ating pakikibaka. Si Agapito ay tahimik lamang na nakikinig, ngunit kita sa kanyang mga mata ang bigat ng iniisip. Sa wakas ay nagsalita siya. Kung nais ninyo, maaari akong pumunta sa mga nilalang na nagtatago pa rin sa kabundukan. Hindi lahat ng nilalang ay pumapalig sa mga Hapon. Ang ilan ay galit din sa kanila. Nagulat si Bernard. Meron pang mga nilalang na handang pumanig sa atin? Meron. Ngunit hindi sila basta-basta lalapit sa tao. Kailangan silang suyuin at ipakita sa kanila na may dahilan upang magtulungan. Sagot ni Agapito. Tumingin si Tomas kay Sargento Morales. Kung ganoon, hayaan natin si Agapito. Siya lang ang may kakayahang magkumbinsi sa kanila. Nagpasya silang hatiin ang kanilang pwersa. Sina Tomas, Sargento Morales at iba pang gerilya ay mangangalap ng armas at pagkain mula sa mga baryo, habang si Agapito kasama si Johnny ay pupunta sa kabundukan upang kausapin ang mga nilalang. Mahaba ang kanilang paglalakbay. Sumampa sila sa masukal na kagubatan ng Samar. Dinaanan ang mga matatarik na bangin at nilusong ang mga ilog. Sa bawat hakbang ay ramdam ni Johnny ang kaba, ngunit tiwala siya kay Agapito. Sa wakas, dumating sila sa isang kuweba na may liwanag na nagmumula sa loob. Doon ay naroon ang mga nilalang nakakaiba sa kanilang mga nakalaban. Ang ilan ay tila taong may mahahabang buhok at mga matang kumikislap. Ang iba na may kasing laki ng tao ngunit may mga palad na parang bakal. Lumapit si Agapito at yumuko. Mga kapatid, ako si Agapito. Isa rin akong nilalang na katulad ninyo. Ngunit pinili kong lumaban kasama ang mga tao. Nais ko sanang hingiin ang inyong mga tulong upang itaboy ang mga Hapon na sumasakop sa ating lupa. Maya-maya, isang matandang nilalang ang lumapit. Agapito, kilala ka namin. Bakit kami tutulong sa mga tao? Gayong sila rin ang nagtaboy at natakot sa amin noon. Sumagot si Johnny. Kung may pagkakamali man ng mga tao noon, hindi na iyon may babalik. Ngunit ngayon, isa ang ating kaaway. Kung papabayaan natin sila, pareho tayong mawawala. Ang mga Hapon ay hindi kumikilala ng awa. Hindi sa tao, hindi sa ibang uri ng nilalang. Matagal na nag-usap ang mga nilalang hanggang sa lumapit muli ang pinakamatanda. Kung ganoon, makikisa kami sa digmaan. Ngunit may kondisyon. Hindi kami lalaban para sa tao, kundi para sa ating lupa. At kapag natapos na ang digmaan, huwag ninyo kaming tataratuhin muli na parang halimaw. Tumango si Agapito. Iyan ang pangakong ibibigay ko. Samantala sa kabilang panig sina Tomas at Sargento Morales ay nakakuha ng dagdag na armas mula sa mga nakatagong bodega na iniwan ng mga Amerikano bago sumiklab ang digmaan.
May mga baril, bala at ilang granada. Sa bawat baryong madaanan nila, mas marami ang sumama sa kanilang panay. Pagbalik nila Agapito at Johnny, ipinakilala nila ang mga bagong kakampi nila. Bagamat may kaba at mangamba ang ilang gerilya, kalaunan ay tinanggap nila ang pakikialyansa. Kung ganon, handa na tayo sumugod sa Tacloban. Dumating ang gabi ng kanilang pag-atake. Tahimik silang nagmarcha patungo sa lungsod. Mula sa malayo, tanaw nila ang kuta ng mga Hapon. Malalaki, matitibay at may mga tore na puno ng sundalo. Ang paligid ay may mga nilalang na nakaalipin at bantay sa bawat kanto. Ngayon ang huling laban, hindi na tayo maaaring umurong, sabi ni Tomas. Nagsimula ang kanilang pagsalakay sa pamamagitan ng pagsabog ng isang granada sa pangunahing gate. Sumunod ang bugso ng putukan. Ang mga sundalong Hapon ay nagsipagtakbuhan. Ang mga nilalang na nasa kanilang panig ay agad na nakipagsagupaan sa mga alaga ng kalaban. Si Agapito ay nakipagbuno sa isang nilalang na kasing laki ng kalabaw. Ang balat ay tila batong matigas. Gamit ang lakas at bilis, nakahanap siya ng pagkakataon upang masugatan ito sa leeg. Kasabay nito, si Tomas ay patuloy na nagpapaputok, tinutulungan si Agapito. Sa kabilang bahagi, si Sargento Morales ay pinamumunuan ng isang pangkat upang sakupin ang tore. Doon nila napatay ang mga Hapon na nagpapaputok ng malalakas na baril. Si Johnny at Bernard naman ay sinunog ang imbaka ng bala upang mawala ng supply ang mga kalaban. Tumagal ang labanan ng halos magdamag. Isa-isang bumagsak ang mga Hapon at kanilang mga alaga. Sa huli nang magsunog ang kanilang himpilan at mawalan ng pinuno, nagtakbuhan ang mga natitirang sundalo. Ngunit bago matapos ang lahat, isang mataas na opisyal na Hapon ang lumabas. Kasama nito ang isang dambuhalang nilalang na may 4 na braso at mga matang kulay dugo. Malakas ang kanyang halakhak. Sumugod ang nilalang at agad na nasawi ang ilang gerilya. Ngunit hindi umatras si Agapito. Ako ang haharap sa iyo, demonyo ka. Nagbuno sila ng napakatagal. Si Tomas at Johnny ay tinulungan siya. Sabay-sabay silang umatake. Sa wakas nang maubos na ang lakas ng nilalang, ginamit ni Agapito ang lahat ng kanyang lakas upang itarak ang kanyang mga kuko sa puso ng kalaban. Bumagsak ang halimaw kasabay ang opisyal ng Hapon. Pagputok ng araw, tahimik ang buong Tacloban. Wala nang kalaban at ang mga tao lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Nagbunyi sila at nagsigawan, tanda ng kalayaan. Ilang araw ang lumipas. Nagpasalamat ang mga taga-baryo kina Tomas, Sargento Morales, Agapito, Dominadora, Johnny, Bernard at sa mga nilalang na tumulong. Naging tanda iyon ng pagkakaisa ng tao at nilalang para sa iisang layunin, ang ipagtanggol ang bayan at lupaing kanilang kinamulatan. Sa huli, nagsalita si Sargento Morales. Ang laban ay hindi para lamang sa tao, kundi para sa lahat ng nilalang na may karapatan sa lupaing ito. Huwag nawang malimutan ng susunod na salinlahi ang ating sakripisyo. Tumango si Tomas. At kahit matapos na ang digmaan, ang ating pagkakaibigan ay hindi dapat magwakas. Ngumiti naman si Agapito. Ako man bilang isang kakaibang nilalang ay natutong maniwala na may puwang ako sa mundo ng tao. At dito ko pipiliing manatili. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o armas, kundi sa pagkakaisa. Kapag nagkaisa ang tao at ang nilalang para sa iisang layunin, nagiging mas matatag ang laban at ang tagumpay ay nagiging ganap. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ng ating kwento ngayon. Naway ito'y inyong nagustuhan. Ingat po kayo palagi. Hanggang sa muli.